iba. Anyway, pakinggan po natin itong sinasabi ni Robin Padilla sa interview sa kanya ng mga reporter. Kung di ako kakamali, reporter yata ng News 5 yung nag-interview sa kanya bago siya umalis ng The Hague, Netherlands. Doon sa kanyang, sabi niya, nalilito na raw siya. Yung ilan lang ho, kasi mahaba ito, yung iba nire-recap ko lang. Dahil napakarami raw abogado nag-advise sa kanya, napakaraming abogado nagbibigay ng mga analysis at opinion, nakakalito. Ay talagang ganon. Ang totoo, nabigo siyang isama, papauwi, nabigo siya until now dahil hindi makakauwi ang dating Pangulo. Kasi nga, kontrolado ng International Criminal Court. Pakinggan natin ang ilang bahagi nitong question and answer mula sa ginawa kay Robin Padilla bago siya bumalik ng Pilipinas. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad yan. Realidad? Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ayan o. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun Robin po Padilla. ang isang malaking katanungan. Bakit tayo? Robin Padilla yan ha? Anong ginagawa natin dito sa The Hague? Anong ginagawa natin sa ICC? Tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal lang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-The patungkol sa batas? Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay niyo. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin niyo ba yung kapitbahay niyo para ayusin yung problema niyo sa bahay niyo? Hindi. Ang babaw, Robin, ang paliwanag mo. Hindi mo malang inisip kahit buhok. Ang kapal-kapal ng buhok mo, haba-haba ng buhok mo, hindi mo lang naisip kahit isang hibla. Ang Pilipino ang kumplena, nag-file ng kaso before ICC. Dahil walang tiwala, walang justice system na makukuha na matino sa ilalim ng Duterte administration kasi nga tukhang dito, tukhang doon. Walang due process. Okay? Walang warrant of arrest, walang kaso, walang investigasyon, walang police report sa mga biktima ng tukhang. So walang pag-asa, nawala ang pag-asa ng mga biktima ng human rights violation ng Duterte administration sa Philippine government noong panahong yun. Kaya nagpunta ng ICC at doon nagreklamo. Ay bakit tinatanong mo pa, wala bang justice system sa Pilipinas? Wala nga anong panahon ninyo. Dahil tukhang lang. Walang investigasyon, walang kasong ipinail. Kasi takot sa mga Duterte ang mga kawawang naging biktima. Ituloy po natin. Sinagot ko lang yung tanong nitong, hindi ko maintindihan kung anong pinanghuhugutan. Ang haba ng buhok eh. Walang ni gahibla, wala hong nakikita at karapatan ng mga 30,000 namatay. Bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro. Babaw ng argumento. Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang opinion, masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor, nakita ko kung paano. Haba ng buhok ni Padilla. Hindi ko akalaing magagawa yun. Kita nyo? Ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Sinis. Drama, 18 years old. Sakit pong isipin niyo. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang The Hague ay sentro ng human rights. At nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo.
just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days Yan o, tininterview siya. na dinala po dito sa dating Pangulo. Ayoko, naniniwala po kung uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakar. Ayun naman pala. Isa yan sa kanyang inamin. Si Harry Roque pala ang nag-lecture sa kanya. Ano ang background ng ICC? Talagang tama yung sinabi mo, Robin. Kanina sa opening mo. Na pag sa dami ng abogado, iba-iba ang interpretation, iba-iba ang paniniwala, kaya nakakagulo. Kaya nga sabi mo, pag pinakinggan, nakakasira ng ulo. Diyan ka pala naman kay Roque nakinig eh. Si Roque pala ang nag-lecture sa iyo. Ano sasabihin yan? Siyempre. Diba? Lahat ay kabaligtaran. Pabor kay Duterte dahil parehas kayo. Subukan mo na magtanong sa mga independent lawyer sa abroad o dito sa Pilipinas, marami kang malalaman. Pero kay Harry Roque, wala. Gagamitin ka lang yan. Isa pa, Robin Padilla. Alam ni Harry Roque na mangmangka sa batas. Alam ni Harry Roque na utu-utu ka. Alam ni Harry Roque na medyo mahina pag-intindi mo. Diba? Kasi nga, bias ka. Bakit ka makikinig lamang sa isang abogado na katulad ni Harry Roque na nagtatago sa batas, nagtatago sa Kongreso? Di ba dapat bilang isang senador ng bayan, kumuha ka din ng mga advice, kumuha ka din ng mga opinion mula sa ibang mga abogado. Katulad nito si Attorney Butuyan, Attorney Ted Te, o kaya dito kaya Justice Carpio. Senador ka. Meron kang linya para sa mga yan. Kailangan, kumbaga, meron kang kapangyarihan na tawagan ng mga tao na yan at magtanong diyan. Pero syempre, di ba nga, hindi mo intindihin. Ang iisipin mo, may illegal sa nangyaring paghuli kay Digong. Pero, tanggapin mo na lang ang katotohanan na talagang hindi mo maiuwi si Digong kahit na ikaw pa ang numero 1 senador noong 2022 election, hindi mo maiuwi si Digong. Dahil kahit nga ang anak niya na vice-presidente, hindi kayang pauwiin si Digong. Kahit pa ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, hindi niya kayang pauwiin si Digong. Alam niyo po ba? Etong si Kaufman, bumanat ng kayabangan. Wala pa namang napapanalong kaso to sa ICC. Kung makapagsalita tong Kaufman na to, kala mo lahat ng hinawakan niyang kaso, nanalo siya. Hindi mo nga mapanalo kaso ng ibang mga personalidad na nakakulong dyan sa ICC. Mga iisang kaso lang. Ito pa kayang si Digong na 43 case ang magiging representante ng crime for humanity na kaso ni Digong sa ICC. Yan pa kaya ang kayang ipanalo ni Kaufman? Ito po ang sinabi ni Kaufman, kayabangan. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Attorney Kaufman, is there any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue before the confirmation hearing in September? To hear that argument, obviously I would like to, first of all, I believe there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. They might decide, obviously, that they don't want to hear it at the earlier stages. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that will not happen. But once again, it's not my position now to presume anything. I just make my submission and the judges will decide. Sinasabi po nitong si Nicholas Kaufman na hindi na daw po aabot dito po sa confirmation of, ano tawag dito? Confirmation of charges hearing. Yun daw pong kaso ni Digong ay mateterminate na bago pa daw po ito dumating sa September 2023 hearing.
So, ganyan po ka-confident itong si Kaufman. Teka, Kaufman, may naipanalo ka na bang kaso sa ICC? Kaya alam mo, Robin Padilla, kaya hindi mo naiuwi si Digong? Kasi ultimo si Kaufman, inuuto kayo. Kapag wala na kayong pambayad dito kay Kaufman, iiwanan na dito si Digong. Ayon po sa Rappler, naku, aabot daw po ng nasa 140 million pesos buwan-buwan ang ibabayad dito kay Kaufman. At meron na pong mga akusado na iniwanan netong si Kaufman kasi wala nang binabayad sa kanya, wala nang pambayad sa kanya. Napakamahal pala maningil eh. Pero, kung tatanungin kung meron na bang naipanalong kaso to sa ICC, wala pa po. Kaya wag ka nang umasa, Robin Padilla. Ikaw nga, hindi mo maiuwi si Kaufman, hindi mo maiuwi si Digong, si Kaufman pa kaya, di ba? Hindi nga maiuwi ni Kaufman eh. Hindi nga mapapauwi ni Kaufman at mabubulok na sa kulungan si Digong. Kahit na sabihin pa niyang kidnapping, rendition, ang ginawa kay Digong na paghuli, wala nang pag-asa. Dahil etong si Digong ay nasa ICC na at walang pakialam ang ICC kung sa anong paraan hinuli si Digong ng Interpol. Ngayon ikaw, Robin Padilla, di ba sinasabi mo, kinausap mo si Harry Roque. Bakit hindi etong si Chis Escudero ang kinausap mo? Makinig ka lang kay Chis Escudero may maintindihan ka na eh. Kaya lang nga kasi bias ang utak mo. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Ironically, if you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Teves, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para harapin yung kaso dito kasi may pending na kaso dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sang-ayon sa batas din na umiiro sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng crimes against humanity ng mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Lalo di ba? Robin Padilla, ayan ang sagot sa iyo ni Chis Escudero, soplak ka. Walang kaso dito si Digong eh. Mga Pilipino nagkaso doon sa ICC. Diba, wala kayong magagawa. Wala ka ding magagawa. Mga Pilipino nagkaso sa ICC. So, ang sisihin mo yung mga nagkaso kay Digong sa ICC. Kaya ikaw, umuwi ka na lang. Wala ka silbi dyan. Wala ka magagawa dyan. Palamuti ka lang dyan. Chaperon ka lang dyan. Tagabukas ka lang ng pinto ni Sara Duterte. At isa pa, ultimo si Digong, hindi ka pinag-ukulan ng panahon, hindi ka man lang pinapasok at hindi ka man lang kinausap. Kaya pala naguguluhan ka, Robin Padilla. Bakit siya Harry Roque ang pinaniwalaan mo at pinakinggan mo? Natural. Ang sinasabi nga niya, illegal ang pagkakahuli, ang linaw-linaw. Merong Republic Act 9851, merong warrant of arrest na ipinatupad sa Pilipinas dahil dala-dala ng Interpol. Merong warrant of arrest galing sa ICC. At mayroong mga Pilipino nagreklamo before ICC kaya siya kinasuhan at ipinakulong si Duterte. Ay umaasa kasi kayo na walang due process. Ngayon kayo kasi sumisigaw ng due process eh. Yan ang hirap eh. Noong 6 na taon na tukhang ng tukhang ang mga pulis sa order ni Duterte, wala kayong reklamo. Mr. President, bawal po yan. Walang due process. Kawawa po yung mga namamatay. Pwede ba nating hulihin, kasuhan? Huwag naman yung puro patay, puro tukhang. Yung due process na mga yan, yung due process para sa kanila, karapatan po nila, respeto natin. Dapat ganon. Wala naman kaming narinig sa inyo ng mga panahon yun eh. Nagpapalakpakan pa kayo pag araw-araw may mga nadidinig na
mga biktima ng tukang na halos umaabot ng 20 hanggang 30 araw-araw ang natutukang noong panahon yun. O nasa ang karapatang pantao doon? Nasa ang due process doon? Wala. Ngayon si Duterte kinasuhan sa ICC dahil wala ngang malinaw na justice system sa ilalim ng Duterte administration kasi nga ultimo warrant of arrest wala. Paano pa kaya ang investigasyon at karapatan ng mga biktima? Wala. So kaya nagpunta ng ICC. Unang-una, Robin Padilla, para sa kalaman mo, ang nakaupong presidente merong immunity. Hindi pwedeng kasuhan. Kaya dinala ng mga Pilipino sa magitan ng tulong ng mga private lawyer sa ICC ang usapin. At ngayon, nililitis na kayo. Ang sigaw mo nyo ngayon walang katarungan, walang hustisya, hindi makatao ang pagtrato kay Digong. Ayan ang sinasabi natin Nung kayo ang nasa kapangyarihan, hindi nyo naiisip yan at sinasabi. Ngayon kayo'y naiipit na dahil inuusig na kayo ng batas, sumisigaw kayo ng katarungan. Karapatan nyo yan, pero late na. Kung mayroong katarungan si Duterte, dapat binigyan din ng katarungan ng kanilang mga biniktima noong panahon yan dahil buhay ang mahalaga. Kaya nga, crime against humanity ang kaso. Pang-abuso sa mga inosenteng sibilyan, sa walang kakayanan, sa mahihirap na tao. Kaya nga, crime against humanity, walang karapatang kunin ang buhay. Di ba? Hindi yan ang problema kasi kay Robin Padilla. Kaya ikaw, Robin Padilla, pag uwi mo ng Pilipinas, magkonsulta ka sa mga private lawyer, tingnan natin kung hindi ka maliliwanagan. Ayaw ko na magrekomenda, napakaraming abogado. Naniwala kay Harry Roque, ano mo matututunan mo rin? Ultimo yung kanyang kaso dito sa Pilipinas, tinakasa niya At ngayon, nagmamalaki pa, meron daw asylum na siya. Application pa lang, ang piling niya, approve na. Wala na daw, hindi na daw sa pwedeng hulihin, hindi na sa pwedeng umuwi. Doon na lang siya sa Netherlands. O, di ba? Tapos diyan ka makikinig ng advice tungkol sa ICC, tungkol sa karapatan. Pati kang bata ka. Wala kang makukunan diyang impormasyong matino. Again, ang aking advice sa iyo, Robin, magkonsulta ka sa mga abogado pagdating mo ng Manila. Maraming abogado rito magagaling. Independent-minded, nakakaintindi ng international law, ng proseso sa ICC, maliliwanagan ka. Ngayon, ang napakinggan mo si Roque kaya one-sided ang iyong paniniwala at pag-amin na argabyado si Digong. Argabyado kayo dahil sa tingin mo illegal ang pagkakahuli. Bakit? At doon sa ICC hinuhuli, kinililitis? Ayan, naipaliwanag ko na magkonsulta ka para maliwanagan ka. Huwag kang magkonsulta sa mga DDS lawyer. Wala ka rin malalaman yan. Lahat yan i-influensyahan na masama ang gobyernong ito. Mali ang ICC. Pero wala nang karapatan sa inyo ang mga namatayan at naging biktima. Kung 20 to 30,000 yan, napakarami. Yung katwiran nila, yung karapatan nila, inyo namang ikonsidera. Okay? Ang paghahanap ng katarungan, dapat pinakikinggan ang lahat ng side. Hindi pwedeng yung side lang nyo, paawa, padrama kayo. Kaya nga pinauwi ka ni Duterte, alam niya, hindi siya makakauwi. Alam niya, wala ka namang ginagawa dyan. Bakit ka ba nandiyan sa dahig? Wala namang kampanya dyan. Unang-una, naghihigpit na nga yung Dutch police. Pinawarning-warning na kayo dahil nakaka-istorbo na kayo sa mga residente doon sa area malapit sa kulungan dahil doon kayo puro rally. Okay? And tingin ko, hindi naman dumadami, nababawasan na kayo kasi hindi naman pwedeng araw-araw mag-rally yung mga manggagawa. Magugutom yung OFW. Tama yun, umuwi ka na, Robin Padilla. Mukha ka na ermitanyo dyan. Nakakahiya na malaman ng mga Dutch people na meron pong senador tayo dyan na mukhang mukha ng sanggano, mukha ng kriminal, mukha ng ermitanyo. Diba, binababoy mo yung sarili mo, binababoy mo din ang pagiging senador mo. Hindi ka na mukhang kagalang-galang. Mukha ka ng tukmol, umuwi ka na lang. Wala kang silbi dyan. Hindi ka binigyan ni Digo kahit man lang 30 minutes ng kanyang oras habang siya'y nasa kulungan. Ibig sabihin nun, hindi ka importante sa kanya. Magugutom yung mga yan. Lalo ngayon, nalaman na sa buong mundo na wala namang ginagawang tulong ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte, lalo na kung sino-sino sa inyo, tungkol dun sa mga nakulong na OFW yung nagrally sa Qatar. Wala Gobyerno pa rin ang inyong tinakbuhan. Gobyerno pa rin ni Pangulong Marcos ang tumutulong. Anong sabi ng Malacanang? Tutulungan natin sila kahit na sila anti-Marcos pro Duterte dahil sila Pilipino. Iyan ang gobyerno. Kahit na marami akong nabasa sa mga comment section sa aking mga channel at sa iba pang mga channel, ang sabi ng taong bayan, huwag tulungan ang mga nakulong para maleksyonan, para madala. Pero hindi, ang sabi ng gobyerno, dapat natin tulungan. So ayan.
Kaya kayong mga OFW, hindi ko nila lahat na mahilig sa kanyang klase mga rally, maging maingat po kayo. Baka magaya kayo doon sa 17 OFW na malaki na yung problema sa pera, may kaso pa, at posibleng ma-deport pa sila dahil bawal yung kanilang ginawa sa Qatar. Ayun. O anong ginawa ng kampo ni Duterte? Ni legal assistance, wala tayong narinig eh. Paano yung milyon-milyon perang kakailanganin? So, Pilipino pa rin ang gagastos. Dahil sabi ng gobyerno, tutulungan. Natural. Pera ng taong bayan ang gagastosin dyan. Kayo ang nagrally sa inyong maling paniniwala at inyong paniniwala, ang mga Pilipino pa ang magbabayad sa inyong kalayaan at inyong pananagutan. Bakit ganon? Ayan, di ba one-sided dyan? Kaya, si Duterte po ay sasailalim sa due process. Hintayin na lang natin ang proseso ng International Criminal Court. Pagkatapos ng trial at hindi napatunayan na siya guilty, di makakalaya siya. Pagkatapos ng trial at napatunayan guilty siya, di mabibigyan ng hustisya. Yung mga naging biktima, mananagot si Duterte. Nandun na po eh. Kahit anong gawin ng Philippine government at ng Philippine law, hindi na po mapapauwi si Duterte ng ganon-ganon lang. Lalo na ngayon, kung banatan nyo sa social media ang ICC judges. Kaya nga isang araw, ginawa ko na yung isang video natin na nag-warning na ang ICC. Na huwag daw sirain, huwag daw personalin ang ICC judges kasi walang kinalaman sa local politics at politika ang ICC dito sa Pilipinas. Pinipersonal nyo, grabe yung mga panlalait. Pati personal na buhay ng mga judges, hinuhungkat nyo doon sa inyong social media, nakakarating sa ICC yan. Delikado. Kayo mismo ang magdidiin sa kapahamakan kay Duterte dahil sa inyong emosyon na wala sa lugar. Dahil sa inyong mga ginagawa na hindi naman naaayon. Karapatan nyo pero dapat may limitasyon. Respeto sa mga naging biktima. Respeto sa paggalaw ng mga batas dito at sa abroad. Respeto sa ICC para magkaroon kayo ng katahimikan na magkakaroon ng tamang due process at pamamaraan. Puro kayo batikos eh. Ginagaya nyo na ang ICC, The Hague ay parang Pilipinas na kaya-kaya niyong paglaruan, kaya-kaya niyong impluensyahan, political issue. Never. Huwag nyo gawin yan. Hindi mangyayari yan. Dahil walang pakialam ang korte sa political issue, local issue dito sa Pilipinas. Ayan po yan. Okay? Nga po di ba nga sumobra yung mga OFW dyan sa Qatar. Naisipan man lang ba yan na sagipin ni Robin Padilla o tulungan man lang ni Robin Padilla? Di ba? Si Digong, kahit na mabulok sa kulungan ng ICC yan, lalamon ng pamilya niyan. Pero yung mga nakakulong na DDS doon sa Qatar, sigurado ko ngayon, magugutom yung mga yun. Zero remittance Di ba? Yung sinasabi nilang zero remittance week, nagkatotoo at mukhang buwan pa ang aabutin ng kanilang pagiging zero remittance. Mas okay pa kung yan ang tinulungan ni Robin Padilla, hindi si Digong ang binabantayan doon sa The Hague. Kaya wala kang kwentang tao, wala kang kwentang senador, wala kang silbi. Robin Padilla, kahit kay Digong, wala kang silbi. Kahit sa mga DDS ngayon, wala kang kwenta dahil wala kang nagawa. You're such a failure. Kaya inuutukan ni Panelo na kumandidatong presidente sa 2028 dahil alam ni Panelong bobo ka at utu-utu ka. Kaya ka kinukwentuhan, nilelektura ni Harry Roque ng tungkol sa mali ang ICC, mali ang Interpol, mali ang paghuli kay Digong dahil alam nila na utu-utu ka. Alam nila na mangmang ka sa batas. Pero kausapin mo si Chis Escudero, Senate President mo nga, di ba? Walang nakikitang mali. Senate President mo yan. Pero ikaw, naniniwala ka kay Harry Roque na pinaghahanap at wanted sa Kongreso? Nagtatago sa batas? Mas papaniwalaan mo yan si Harry Roque. Kaya nako, Robin Padilla, isa kang malaking komedya ng Pilipinas ngayon.
kitang-kita ang pagiging mahina ng ulo mo. Kitang-kita ang pagiging engot mo. Naturingan ka pa namang number 1 na senador pero obobs ka. Ay, nako talaga. Si Kaufman nga, hindi mapauwi si Digong. Ikaw pa kaya? Si Kaufman nga, walang magawa eh. Natural sasabihin ni Kaufman, hindi, kayang-kaya kong pauwiin yan. Si Digong ay Pilipino. Bahay niya ang Pilipinas. Yan ang kanyang tahanan. Kidnapping ang ginawang paguli sa kanya. Illegal. Kayang-kaya kong palabasin yan. Kaya kong pauwiin yan. Kaching! Bayad ang mga Duterte. Kaching! Dollars ang bayad. Kaching! Diba? Ganun lang po yun. Alangan naman ako, abogado, sabihin ko, nako, mukhang hindi ko kayang pauwiin si Digong. Yung lakas ng ebidensya. Yung kaso niya, mukhang malabo kung maipanalo. Alangan namang sabihin ng abogado yan. Ay, naku talaga kay bobobo talaga nito mga DDS na to. Pati si Robin Padilla, bobong-bobo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Subscribe nyo si Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Shoutout kay Mami Mameng, Daddy Emil at kay Boss Ryan ng Santa Maria, Bulacan. Ingat po kayo. Bye-bye!